Simula nga po mga idol nang makuha ng Dallas Mavericks sa trade market ang kanilang mga bagong players na sina Anthony Davis, Max Christie at si Caleb Martin, marami nga po ang nagsabi na mas lumakas lalo ang kanilang lineup ngayong season at hindi kagaya last year, mas handa nga sila ngayon na makakuha ng kampeonato. Hindi lamang pagpasok sa finals ang plano nilang gawin bagkus balak nga po nilang makasungkit ng titulo. Pero kung akala nyo mga idol kontento na ang Dallas sa kasalukuyang lineup, dyan nga kayo nagkakamali dahil base nga po sa inilabas na balita, plano nga po ng front office muli kumuha ng isa pang bagong player sa buyout market. At isa sa mga tinututukan nila ay si Cam Reddish na isa nga sa mga kandidato sa buyout since balak nga po ng Charlotte Hornets na i-waive ang kontrata nito matapos siyang makuha mula sa Lakers. Ngunit pagdating naman ngayon sa laro, injury agad ang nakuha ni Anthony Davis. Napakaganda nga sana ng nilalaro nito, ngunit tinamaan agad siya ng non-contact injury. Nakakalungkot lamang isipin na ito ang kinakatakutan ng mga Dallas Mavericks fans, ang pagiging injury prone ni Anthony Davis. Samantala, lingid nga sa inyong kaalaman mga idol, isa ang Los Angeles Lakers sa mga pinakamainit na teams ngayon sa pagkakapanalo nila 10 laro sa huling 12 game. Nagkaroon rin naman sila ng impressive record sa nakaraang road trip. At isa sa mga dahilan ay ang napakahigpit, napakagandang depensa. In fact, sila na nga ang number 1 defensive team ngayon sa buong NBA sa nakalipas na last 10 games. Kahit man nawala si Anthony Davis, hindi rin naman ito naapektuhan ang kanilang depensa dahil sa ginawang defensive scheme ni Coach JJ Redick at dahil sa effort ng kanilang defensive duo na sina Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith na siyang nagdadala ng kanilang depensa at enerhiya. Kaya simula nga po nang i-anunsyo ng Lakers na out si LeBron James at Luka Doncic kontra ngayong araw sa Indiana Pacers, silang dalawa ang mga natitirang key player na aasahan ng team. Pero syempre, dahil kina Austin Reeves at Rui Hachimura at ang solid defense, natambakan agad nila ang Indiana Pacers sa simula. Though gumawa ng adjustment ang kalaban sa second half, hindi pa rin naman ito kinayang makapag-comeback dahil kay Austin Reeves na nagtala ng 45 big points na kanyang career high. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon mula nang makuha ng Golden State Warriors si Jimmy Butler bago ang trade deadline, sumama na nga ito sa kanilang game at practice, syempre kasama si Stephen Curry at inaasahan na maglalaro na ito ngayon. Ayon pa kay Coach Steve Kerr, malaki ang kanyang tiwala na masusuportahan ni Butler si Curry pagdating sa scoring at opensa. Mapapasettle down rin naman ito ang Warriors sa mga minutes ng laro kung saan isa sa mga dahilan ng kanilang mga pagkatalo. Pero mismong si Stephen A. Smith na ang nagsabi na kahit gaano kagaling si Jimmy Butler, sobra pa ring mahihirapan ang tandem nilang dalawa. As of now, silang dalawa lamang ang pinaka-inaasahan ng Warriors pagdating sa opensa na hindi rin naman magiging sapat kontra sa malalakas na West. Alam naman nga ninyo na matapos nga po ang deadline, mas lalo lamang lumakas ng husto ang mga teams, lalo na sa California team sa dami ng mga superstar na lumipat dito. Kaya literal na masusubukan agad kung gaano kalakas ang tandem ni na Jimmy Butler at Stephen Curry.